Yun guys, another day, another vlog tayo ngayon. So ngayon guys, mag-check tayo ng mag-update tayo ng kalsada ng Sulib to Galalan Road. Sa patuloy na construction dito, nagwa-widening sa project ng project siya ng windmill ng Blue Circle. So papakita ko sa inyo guys kung ano nang update ngayon sa aming kalsada dito. Stay tuned. Ayun guys, dito nga pala tayo nagsimula sa may Helsenberries. Dito sa kilometer, kilometer 6 na o kilometer 7. Dito tayo guys nag-start. Tayo guys sa Palusong. Ayun guys, dito tayo sa may Palusong dito sa may lampasan ng Katmon. So dito guys, mayroon ditong under construction na kalsada. Nire-repair nila yung yung ito kasi masyado na siyang sirang-sira. Ayan. Sa ngayon nagsemento sila. Nabuhusan na yan. Ayan. Sinemento na nila yan. Andiyan pa nga yung excavator oh. Kaya pag umuulan dito guys, masyado siyang madulas. Gawa ng yun nga, under construction pa to kalsada namin. Dito rin medyo medyo malalim-lalim pa yung mga lubak dito. Kasi pa to, tinatambak-tambakan lang. Ko lang alam guys dito sa may part na to kung kung hanggang dito yung widening, kasi doon kasi sa may medyo unahan sobrang lapad na ng kalsada. So, makikita nyo yan guys, stay tuned na lang. Yan dito guys, medyo talagang ramdam yung lubak ng kalsada. Yan guys, dito medyo inayos nila dito kasi sa part na yun nahukay na. Nagka-crack talaga guys yung dito, nagka-crack yung kalsada gawa ng mga umaahon dito. Napakalalaking dump truck. So makikita nyo guys yun doon sa una kong video nakaraang taon pa yun eh. May mga nag-comment kasi na
ano na update daw sa kalsada dito sa amin. Kasi yung iba natatakot umahon kasi gawa nga niyan madulas. Kasi dito kasi guys sa lugar namin masyadong masyadong madulas pag umuulan, tapos masyadong tirik. Ito guys, so under construction pa to. Yan, nagpapaano pa to guys, nagpapatigas pa ng buhos. Pero mga ano na to guys, mga 3 days na nabuhusan yan. Yan o, inuukay nila kasi winawideningan nila para lumapad yung kalsada. Ang alam ko guys, ang sukat daw nito 7 meters yata yung widening nila. 7 meters yung lapad ng kalsada. Ito guys yung yung pinakadelikadong daan. Pero ngayon guys, naayos na. Ayan sa mga gustong umahon dito, ayos na po yun dito sa may bandang Lagunlong na tinatawag. Ayan, malinis na po, malawak na po yung malawak na po yung pagkakasemento niya. So dito lang sa part na to ang hindi pa napapalitan ng semento. Ayan, medyo lumulubog-lubog pa siya. Pero sa part dito, siya, bago na. Ayan kaliwa kanan, bago na siya. Bagong buhos na, makapal na pati guys yung buhos niyan. Kasi dyan lagi yung naging issue nung aksidente. Halos dati araw-araw may nag-aksidente, may nalalaglag na tricycle, hindi tricycle, truck, 4 wheels na umaatras. Ayan. Ayun dito medyo basa pa yung kalsada. Kasi ngayong guys, ngayon lang medyo gumanda yung panahon. Dalawang araw na tong gumaganda yung panahon, medyo uminit na din. Naka 4 wheels dito guys, hindi gaanong ramdam yung hindi gaanong ramdam yung lubak. Pero pag mga ganong naka 2 wheels lang motorcycle, talagang ramdam yung lubak. Lalo na yung mga naka-tricycle. Tricycle na nakakaawa dito eh. Ayun guys, malapit na tayo doon sa winawidening nila. So dito na yun guys nagsisimula sa part na to. Yan. Ayun napakalawak na guys ang nila. Halos dinalawa yung kalsada. Nung dati ito yun, walang ginagalaw dito. Yan, hinukay nila as in talagang dalawang kalsada yung niya, yung lawak ng makaka-widening. So bibihira na yung blind spot dito, gawa ng malayo pa lang kita mo na yung makakasalubong mo. Ayan guys yung kalsada. So ngayon guys, linggo pa lang ngayon. So shout out nga pala dito guys sa mga nagka-traffic. Yan hindi dahil sa kanila nagkakasalubong ng mga kan dito. Ang mga umaahon at lumulusong. Ayan. Ano guys, napakalapad na kalsada dito. Dito na yan guys sa may tres. Sa kilometer 3. Kaya pag umulan dito guys, napakadulas. Gawa niyang hinuhukay nila. Pero nililinis naman nila. Yan ang kagandaan sa kanila. Saka hindi nawawala yung mga mga warning sign. Traffic warning sign yan. Huwag na talaga guys magkakamali yung yung lasing paggabi na lulusok o ahon.
malalaglag talaga dyan sa gilid. Kasi halos nasa halos nasa 10 inch yata yung halos nasa 10 inch yung pagkakahukay nung nila. Ayun, kaliwang kanan. Kaya pag hindi familiar dito guys, talagang malalaglag sa kanila. Ayan. Maganda sa kanila, meron sa kanila mga yan, mga signage. Papaalala sa mga yan, speed limit, 20 speed limit, 20 kph. Ayan o. Parang dapat dito guys, dati talagang ang nito, ang din ng kalsada dito. Mayroong dump truck dito sa unahan ko. Ito yung mga malimit umahon dito, kalimitang umahon dito, dump truck. Yan, na mabigat talaga. Yun na, inuukin nila. Yan guys, sobrang lapad yan, halos sakupin yung isang isang kalsada. Ay, buti pinadaan tayo. Ganda na sa mga dito, medyo disiplinado ang mga driver ng dito, dump truck. Marunong gumalang sa mga marunong gumalang sa mga taga dito. Yan ang kagandahan sa kanila. Kaya paalala guys doon sa mga baguhan, huwag masyadong matulin magpatakbo dito. Kasi lalo na pag madulas, delikado talaga ang dito, kalsada. So ito guys yung unang-unang nila sinemento. Nung mga pa kasi tad dito natin ng report ay mga nagsusukat po. Buti salamat doon sa mga salamat doon sa mga may-ari ng lote na pumayag na matapyasan yung lote nila para sa road widening project dito. Ayan. Guys, dati kawayanan to, ngayon may kalsada na. Ngayon, napakalalim yan, bangin. Ayan. Yung kagandahan dito, marami talaga siyang signage. Yan guys, lalo na to. Napakalalim ng hinukay nila dito sa part na to. Talagang nilabaran nila yung kalsada. Halos 3 na yung kalsada Ayan, kagandahan. Kasi kasi to, curve. Ngayon guys, hanggang dito na lang yung video natin kasi malapit na tayo sa highway. Ayan. Salamat ka pala guys sa mga nanood, nagsuporta sa akin, lalo na sa mga nagtatrabaho doon na nakakilala sa atin. Salamat sa inyo guys. So hanggang sa muli guys, hanggang dito na lang yung video natin kasi nandito na ako sa highway. Sa mga hindi pa nag-subscribe guys, please subscribe my YouTube channel. Kasi sa YouTube lang muna tayo meron